Isang mapagpalang umagang muli sa atin sa taon ng Panginoon. Tayo po'y muling mag-aaral ng kanyang salita na siyang pinagmumulan ng ating lakas, ng ating kaalaman, paglago ng ating pananampalataya. Kaya sa oras na ito, hinihiling ko ng basahin natin ang mga talata ng ating hanguin sa matandang tipan, sa lumang tipan na sa aklat ng mga bilang, Kabanata 13. Ito yung 12 spies, yung 12 espiya. Basahin ko muna sa verse 2. Sabi niya dito, pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo sila upang manmanan ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Ganun nga ang ginawa ni Moses, kaya't mula sa ilang ng paran, sinugo niya ang mga sumusunod na pinuno upang magmanman. Pagdating sa verse 18, pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. Tingnan ninyo kung malalakas o mahina ang mga tao roon, kung marami o kaunti. Tingnan ninyo kung mainam o hindi ang lupa at kung may matitiba ay namuog o wala ang mga bayang tinitirhan ng mga tao roon. Tingnan din ninyo kung mataba ang mga bukirin doon o hindi. At kung maraming punong kahoy o wala, lakasan ninyo ang inyong loob. At pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy mula roon. Noon ay panahon ng pagkahinog ng ubas. Pagdating sa Kanaan, tiningnan ng mga espiya ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob na malapit sa pasong Hamat. Verse 26, umarap kina Moses, Aaron at ang buong bayang Israel na nagtitipon roon sa Paran, sakop ng Kades. Niulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungkain na kinuha namin doon, ngunit malalakas sa mga taga roon. Malalaki ang lungsod at matitibay mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Sakop ng mga Amalekita ang Negev, ang Kaburulan at ang tinitira naman ng mga Heteo, Jebuseo at Amorrheo. Ang mga Kanineo naman ang nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog Jordan. Subalit pinatahimik ni Caleb ang taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moses. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang hagapin. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama nila, hindi natin sila kaya sapagkat mas malalakas sila kaysa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasisiyasat sa kanila. Itong sinabi nila, malalaking taong nakatira doon at sino mang magtangkang sumamakop sa kanila ay lalambunin nila. Nakita namin doon ang mga higante, sila ay mula sa lahi ni Anak, mga tipaklong lamang kami kung iambing sa kanila. Tayo'y manalangin, Panginoon, salamat pong muli sapagkat angkinin namin muli ang iyong salita na siyang pagmumula ng aming kalakasan, pagmumula ng mga pagpapalang galing sa iyo. Muli sa iyo po namin tinataas ang iyong pangunguna. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, dagdagan mo ang aming pagtitiwala sa iyo, at hayaan mo na muli mo kaming palakasin mula sa iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Dito sa nabasa natin sa Numbers chapter 13, makita natin ang aklat ng mga bilang ay isang aklat na nagtatala kung gaano kalaki ang Diyos, kung gaano kapangyarihan ang Diyos. Katunayan, kaya ito tinawag ng mga bilang kasi halos dito pinakita kung gaano kalaki yung bayan. Dito rin pinakita kung gaano kalaki yung biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Pag makita natin kung gaano kalaki yung bayan, makita natin yung lahat palang milagrong ginawa ng Panginoon sa ilang ay isang milagrong kahanga-hanga. Halimbawa, nakita natin na ang bilang dito na tinala ay mga taong kaya lang makipaglaban. Pero pag i-census mo sila, halos aabot sila ng 2 milyon. Mula dun sa 70 plus na tao na lumabas sa Egypt, tumagal sila ng ilang daang taon. Kaya dun sa Egypt
ay pumasok sa Egypt pala yung 70 plus, sila Jacob, kasama si Joseph. Pero nung dumami sila sa Egypt, halos pag 2 milyon sila. Kaya sila tinapon, pinalabas. At dahil doon, makita natin na nung marami na sila at lumabas sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, lumabas sila sa Ehipto at pumunta sa ilang, makita natin na napakarami na nila. At doon, yung susunod na mga pangyari, hinati yung dagat, tumawid, hindi ganun kadali yun. Kasi ilang milyon yung nagmarcha doon. 2 milyon yung naglakad doon, hindi pa kasama yung mga hayop. Yung uminom sila sa tubig, makita mo, 2 milyon ang pinainom ng tubig. Nung makita natin nagpakain ng mana, 2 milyon ang kumain ng mana. Pero pa yung mga hayop. Kaya ang numbers, pinapakita na mali yung ating nasa isip kung gaano patungkol dun sa mga palabas sa TV na kung gaano karami yung tao na ginawa ng Diyos ng kapangyarihan. Dito malinaw na ang kapangyarihan ng Diyos ay napakalaki, makapangyarihan para sa kanyang tipanan, sa kanyang bayan. At yun ay malinaw. Kaya itinatalaga ng numbers, ng mga bilang, ang mga bagay na ito. Pangalawa, hindi napakita rin ng mga bilang yung pagkabagsak ng Israel patungkol sa kanilang tipanan. Dahil lagi silang nagdududa sa Diyos. Bagamat nakita nila kung gaano kagaling, kung gaano kabuti, gaano kakapangyarihan ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran, mas madali sa kanila ang hindi maniwala. Mas madali sa kanila yung magreklamo kaysa magtiwala. At yan ay parang naging normal sa buhay ng Israel. Pero minsan nangyayari yan sa atin. Bagamat alam natin merong Diyos, pero minsan yung unbelief, yung hindi pagtitiwala, yung hindi pananampalataya ay lumalabas din sa buhay ng mga Kristiyano na siyang makikita natin mamaya. No? At dito, makita natin ang Book of Numbers ay dinadamputan ng lesson. Isa siyang book na libro na pinagkukuhanan ng mga lesson para ituro sa future generation, sa next generation. Makita natin sa Hebrew chapter 3 at chapter 4, inalhin tulad na ang Israel ay hindi nakapasok dun sa kapahingahan, dun sa Sabat. Bakit? Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, dahil sa kanilang pagsuway. Ganon din yung sasabihin sa 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 15, na tinutukoy na itong Israel na to, bagamat dumaan sa dagat na pula, nalima ng kulap, naramdaman ng kapangyarihan ng Diyos, sa kabila ng lahat ng pribilehiyo, hindi rin sila naligtas. Isa ang dahilan dahil sa kanilang hindi pagtitiwala sa Diyos. Kaya dito malinaw na yung salitang God honors faith and punishes unbelief. Yun ang halos pattern ng book of Numbers. Dito, pakita natin ng ilang presentation, yung wilderness, hindi siya nagre-represent sa heaven. Ang nire-represent niya, yung ating spiritual inheritance ng mga believers, ng mga Christians, na yung parang sa binanggit ng Ephesians chapter 1, ito yung mga mangyayari sa mga Kristiyano. Ito yung bagong kalagayan ng Kristiyano. Spiritual inheritance. We are son of God. We are citizen in heaven. Makita natin, we are saved. We are forgiven. Ito yung mga kalagayan natin na kailangang i-claim, kailangang tayuan, kailangang panindigan. Pero ang Israel, hindi nila nagawa yun. Bakit? Sa isang dahilan, sila'y mga half-hearted Christian. Mga man tinatawag natin betweeners. Hindi matiyak kung gusto ba nilang nagtitiwala ba sila sa Diyos o gusto pa rin nila ang Egypt. Kaya dahil alanganin, hindi nila mapanindigan kung sino sila. Kaya yun ang nangyari. Kaya dito, may 3 bagay tayong tatalakayin patungkol. Ang ating title ay yung hamong nagpapalakas. Madalas tayo natatakot sa hamon, madalas tayo natatakot sa mga nangyayari sa buhay natin, pero makita natin ito'y nilalatag pala ng Panginoon bilang hamon para subukin lang yung ating pananampalataya, para subukin lang yung ating pagtitiwala sa Diyos. Dito, makita natin yung kwento, malinaw na ipinahayag na sa Israel na yung lupang Kanaan
ay mapupunta sa kanila. Yung lupang Kanaan, yun yung pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At yun ay nihandaan ng Panginoon. Pero pag titingnan natin kung gaano kalayo yung Egypt dun sa lupang Kanaan, nung bumili sila ng gamot, ng pagkain, nung nasa Kanaan pa sila at kailangan nilang bumili ng pagkain sa Egypt, halos 11 days lang yung travel nila. 11. Pagkatapos, nung lumabas na sila, hindi ganun karami. Malamang ang aabutin sila ng 40 days. Pero hindi pumayag ang Diyos na makapasok agad sila doon. Tinuruan mo na sila, tumagal sa wilderness, ay dun sa bundok ng Sin, na kung saan ibinaba ng Diyos yung kanyang government. Ibinaba ng Panginoon yung kanyang standard, yung 10 utos, yung mga utos patungkol sa priesthood, yung utos sa mga bagay-bagay. Idinitali yun ng Panginoon. Kaya mula doon sa paglabas nila sa Egypt hanggang doon sa Kadesh Barnea, na kung saan makakapasok na sana sila, 2 taon ang pagitan nun. Yung 2 taon, ito yung training ground ng Panginoon sa kanila. Ito yung programa ng Panginoon na kailangang maintindihan nila para maging karapat-dapat din sila doon sa pangako ng Diyos na ibibigay sa kanila. Pero makita natin, pagkatapos ng 2 taon, ang sabi ng Diyos, Moses, magpadala ka ng espiya para tingnan yung lupa na ibibigay ko sa inyo. Ang linaw doon na ibibigay ko sa inyo. Kaya pinapunta niya ang purpose, bakit yun ginawa ng Diyos? Para alam niya na yung kalagayan ng puso ng Israel. Pero hindi karapat-dapat ang pusong walang pagtitiwala sa Diyos na tatanggap ng lahat ng pangako ng Diyos. Kaya kailangan niya munang itong subukin. Kaya pinadala niya yung mga pinuno at pagdating doon nakita nila kung gaano kaganda yung lugar. Pero may problema, nakita rin nila malalaki yung tao. Kaya pagbalik ng 10, nagulat sila, mataba, maganda, walang problema yung lugar, pero ang problema lang natin, papatayin nila tayo. Hindi tayo mananalo sa kanila kasi marami sila at mga higante. Na siyang baliktad naman dun sa pahayag ni Joshua at ni Caleb na nakita naman nila na yung mga tao takot na sa Israel, na yung lugar, ang kagandaan ng lugar, na-excite sila kasi sabi nila, ito pala yung ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya magkaiba yung report ng dalawa, pero mas pinakinggan ng tao sa chapter 14 yung paniniwala ng 10 spies. Katunayan, plinano pa nilang batuhin si Caleb. Dahil si Caleb matapang na sinasabi, kayang-kaya natin sila. Ibibigay na ng Diyos, inihanda na ng Diyos. Pero makita natin, talagang buong-buo, napakalaki ng kanilang hindi pagtitiwala sa Diyos. Kaya dahil dito, nakita natin, kaya lang niloob ng Panginoon na stop muna kayo, punta muna kayo, magpadala kayong tiktik para tingnan kung paano titingnan ng mga Israelita yung hamong ibinibigay ng Diyos. Meron siyang gustong ibigay, pero inahamon niya muna ang Israel na kaya niyo bang tanggapin yung hamon ko? Kaya niyo bang tanggapin yung inilalaan kong blessing? Simple lang, pagtitiwala sa Diyos. Kaya ito, pag-aaralan natin ng ilang bagay, 3 bagay na patungkol sa pananampalataya. Yung kaurian ng pananampalataya na napakalaga. Una, makita natin dito yung salitang ito ang natatanging paraan na ginawa ng Diyos para makuha natin yung pangako niya. Ito yung paraan ng pananampalataya. Ito yung sistema na nilaan ng Diyos upang maging tama yung ating ugnayan sa Kanya. Ang paraan ng pananampalataya, ang sistema ng pananampalataya. Dito, makikita natin yung sistema ng pananampalataya, baliktad sa sistema ng mundo. Baliktad sa sistema nung ating sinful nature. Ang sistema ng Diyos, makita natin, ang mga bagay na nakikita ay hindi mahalaga kaysa dun sa bagay na pinaniniwalaan.
sa sistema ng mundo, mas mahalaga yung nakikita kaysa dun sa pinaniniwalaan. Kaya makita natin yung kabaliktaran, more on material things ang sistema ng mundo at yung sistema ng sinful nature, samantala ang sistema ng Diyos more on heavenly things or earth o spiritual things. At dito malaki ang nakita natin kaibahan. Sabi niya sa Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay pinaliwanag doon, paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita at pag-asa sa mga bagay na darating. Sabi niya rin sa verse 6 na without faith, you cannot please God. Imposibleng maluwalhati ng Diyos kung wala ang pananampalataya. Kaya nga, yung sabi pa nila, ang pananampalataya ang nag-iisang paraan na nilagay ng Diyos para maging tama yung ugnayan natin sa Kanya. At pangalawa, para makuha natin yung mga pangako niya. Dalawang klaseng pananampalataya ang nais nating idin dito. Una yung tinatawag na saving faith. Yung saving faith, ang Panginoon ang gumawa, ang Panginoon ang nagtrabaho, ang Panginoon ang gumawa ng lahat ng paraan para tayo mapatawad at para tayo maligtas. Inialok lang niya sa atin. Kaya kung ikay nanampalataya na si Jesus ay naparito sa lupa at ginawa niya at namatay doon sa krus para sa ating kasalanan, yun yung mananampalataya ka sa niya bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun yung saving faith. Ang Diyos ang may kakayahan para maalis yung ating kasalanan. Ang Diyos ang may kakayahan para yung ating kasalanan ay mapatawad at para tayo ay maligtas. Yun yung saving faith. Pero pagkatapos ng saving faith, hindi naman natatapos ang buhay. Hindi yan parang insurance, pagkatapos mong mabayaran, magpahinga ka na. Ang saving faith ay nanganganak ng living faith. Yung pananampalatayang dapat makita. Ito yung sinasabi niya na anong tawag dito? Yung work out your own salvation. Na dapat patunayan mo paano itong gumalaw. Kasi ang totoong pananampalataya ay gumagalaw. Ang totoong pananampalataya ay nararamdaman, kumikilos at nagtatagumpay. Pagbabasahin natin yung Hebrews chapter 11, makita natin ang iba't ibang characters ng Bible na nagpakita na sila'y nanindigan sa pananampalataya sa Diyos at gumalaw ayon sa pananampalataya, kaya sila nagtagumpay. Maraming pagkakataon, yung sitwasyon illogical. Yung sitwasyon hindi ka panipaniwala. Yung sitwasyon parang imposible na mangyari. Bakit? Kasi gustong pakita ng Panginoon, kaya yun illogical para masubok kung paniniwalaan mo siya. Ito yung mga ilang, banggitin ko yung ilang mga common na katotohanan na sinusubok tayo ng Diyos. Una, yung sitwasyon parang illogical. Katulad ni Pedro, sabi niya, kailangan mo ng tax, mamingwit ka sa dagat, yung mahuli mong isda, merong pilak sa tiyan. Kagaya nung yung lalaking paralyzed. Sabi niya, gusto mong gumaling, bumangon ka. Parang pagtitingnan mo, paralyzed nga yung tao, paano siyang babangon? Di ba? Yung lalaking baluktot yung kamay, sabi niya, stretch mo, ituwid mo yung kamay. Kumbaga parang pinagagawa niya yung bagay na hindi nagagawa ng tao. Tapos, makita natin, yung 5,000, sabi niya, tayong magpapakain, huwag niyo silang pauwiin. Yun yung mga parang imposibleng mangyari na para masubok ng Panginoon, susunod tayo. Kung maniniwala tayo. At yun yung nagpapatunay na siya'y God of impossible. Siya'y Diyos na hindi kayang hadlangan ng mga imposibleng bagay. Hindi kayang hadlangan ng mga sirkumstansya na parang walang solusyon. Bagkus lalong lumilitaw yung kanyang kakayahan sa ganung mga bagay. Kaya madalas makita natin yung konsepto ng Diyos, illogical. Yung paraan niya, hindi ka panipaniwala kasi lumalabas yung kanyang kakayahan at kapangyarihan sa panahon na ginagawa nating maniwala kahit na parang imposible. Pangalawa na palatandaan na ito'y sinusubok tayo ng Diyos, yung makikita natin dito, na parang ikaw lang ang nakakakita ng bagay nito. Yung karamihang taong nakapaligid sa iyo, hindi niya alam o hindi siya maniniwala doon. Pero ikaw, na inutusan ng Panginoon, ikaw na
pinakita ng Panginoon, ikaw yung merong pananampalataya, ikaw lang halos yung maniniwala. Pero karamihan nasa paligid mo, hindi naniniwala sa iyo. Kasi para subukin ng Panginoon, kung mananatili kang naniniwala, kahit na sa ibang tao, hindi ka panipaniwala. Maraming eksenang ganyan. Sila Daniel, sa mga alagad, sa mga disipulo, no? Kay Pablo, makita niya yung nakikita ng ibang tao, iba sa nakikita niya. At yung pangatlo dito, makita natin, dun sa konseptong yun, hindi ikaw ang magtatrabaho, kundi Diyos ang magtatrabaho. Kasi pag susundin mo yung utos niya, imposible na magawa mo yun ng tama o magawa mo yun na makuha mo yung inuutos niya. Kagaya nung yung pilak, wala sa kakayahan ng tao na makabingwit ka ng isda na may pilak sa tiyan. Iyon ay kagagawa ng Diyos. Di ba? Wala. Katulad nung pinapakuha niya ng sasakyang asno, yung kanyang mga alagad. Wala sa kakayahan ng mga tao na bigla mo na lang kukunin yung halagang hayop ng tao at ibibigay sa iyo. Pero nung sinabi gagamitin yan ng Panginoon, makita mo yung tao, ibibigay niya. Kasi gumalaw ang Panginoon yung oras na yon. Gagalaw siya. Kaya yung karamihang utos, siyang magtatrabaho at siyang gagalaw. Ngayon, anong lesson doon sa una? Na ito yung tanging paraan na kaugnayan natin sa Diyos na kung saan ay nakakarating sa Diyos yung ating mga gustuin at natutuwa ang Diyos sa atin. Sa buhay natin, kailangan na makita ng Diyos yung paraan na yun na ginagawa natin. Kung tayo matutulad lang sa mga taong nakapaligid sa atin, na sa tuwing nahihirap tayo, tuwing nagigipit tayo, ang una natin hinahanap yung taong mautangan o yung taong hihingan ng tulong na may kapangyarihan o may kakayahan, wala tayong pagkakaiba doon sa hindi mananampalataya. Kasi ganoon din ang ginagawa ng hindi mananampalataya. Ang unang nasa isip nila, yung mga taong tutulong sa kanila. Pero hindi yun yung sinasabi natin kanina. Sinasabi natin kanina, halos ikaw lang yung nakakakita. Ikaw lang yung nakakalam. Pangalawa, parang imposibleng mangyari yun. Pangatlo, makita mo, kamay ng Diyos ang gumagalaw, hindi yung kamay mo. Kaya, kadalasan, ganun yung sitwasyon. Ganun yung nangyayari. Sa problema natin, yung inaasahan nating solusyon, hindi pala yun ang solusyon, meron palang ibang gagawin ang Diyos. Yung mga problemang dumarating, akala natin nagpapabigat sa atin, yung pala yun ang magpapalakas sa atin balang araw. Yung ating sitwasyon, naiipit tayo sa sitwasyon, pag pumasok na tayo at nanindigan na tayo, makikita natin, isa pala yung pagpapala at hindi pala problema. At yun yung nais kong ipakita na bilang mga anak ng Diyos, bilang miyembro ng kawan na nakipag-covenant sa Diyos, huwag tayong pumayag na makalimutan natin yung tipanan. Yung Israel, ang linaw. Makita natin yung ladderized na ginawa ng Diyos mula kay Moses. Dahil si Moses ang magpapakilala sa kanya, pinakita muna ng Diyos yung kanyang kapangyarihan kay Moses. Pinakita niya yung burning bush, pinakita niya yung tungkod na naging ahas, pinakita niya yung ketong na nagkaroon, nawala. Pinakita niya lahat ng yun. At nung makita niyang makapangyarihan ng Diyos ang gagamit sa kanya, siya yung naging representative. Siya yung nagpadala, nagkumbinsi sa tao na ililigtas sila ng Diyos. Pero tong taong to, doon pa lang sa wilderness, sa Egypt, pinakita na pa yun, yung 10 plagues, yung salot. Pinakita niya mas makapangyarihan siya kaysa sa Paraon, na pinakamakapangyarihan ng panahon na yun. Nakita yun ng mga Israel. Dumarating yung salot, pero sa bahay nila wala. Ipinadama yun ng Diyos at ipinakita sa kanila. Pagtawid nila sa dagat na pula, nakita nila yung kapangyarihan pagdating ng pagkain, ng mana, nung ibon, yung tubig, nagaling sa bato. Lahat ng yan makita natin, sunod-sunod na nakita nila yan. Kaya sa buhay din natin, parang ganun. Hindi naman nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos isang beses lang. Kundi araw-araw may makikita kang ginagawa na kapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat lang na sa buhay natin, gawin din natin na dapat isabuhay natin ang pananampalataya. Ang pananampalataya hindi one time, kundi tuloy-tuloy
na pagtitiwala sa Diyos. Tuloy-tuloy na ginagawa natin para sa Diyos. At nawa, nakita natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay lumalabas sa tuwing ang pagtitiwala natin sa Kanya ay naroon. Pangalawang bagay, patungkol dun sa hamong nagpapalakas, hindi lang yung pananampalataya natin na siyang sistema ng Diyos para yung hamon ay makayanan natin at tayo magtagumpay, kundi itong hamon din to ang nagbibigay ng kakayahan para lumaki yung ating pananampalataya. Pinalalaki niya, kaya ito'y lumalakas habang ginagamit. Ito yung nais kong idiin sa pangalawa. Ang pananampalataya ay parang isang halaman o isang bagay na nagsisimula sa maliit at kalaunan habang ginagamit ito'y lumalaki. Marami eksena sa Bible na binanggit yung salitang maliliit ang inyong pananampalataya. Katunayan, sabi ng Diyos, hanggang kailan ako magditiis sa inyo, kayong mga maliliit na pananampalataya. Sa Mateo 17:20, nung yung mga alagad, pinapalayas nila yung masamang demonyo doon sa anak ng babae, pero hindi nila magawa. Pagdating ni Jesus, lumapit yung babae, tumingin ng tulong kay Jesus. Ano sabi ni Jesus? Napakahina ng inyong pananampalataya. Napakaliit. Kung kasinlaki lamang ito ng butil ng mustasa, magagawa niyong ilipat yung bundok dun sa dagat. Tingnan niyo sabi niya, napakaliit ng inyong pananampalataya. Kung ito'y lalaki lang ng isang butil, kasinlaki ng butil ng mustasa, isipin mo, maliit lang yun, yung butil ng mustasa. Pero kung ganun lang kalaki, sabi niya, ganito lang kapangyarihan magagawa niyo. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay lumalaki, tumatatag. Maganda halimbawa dyan yung muscle natin. Yung muscle natin, pag punta ka nag-gym ka, unang pababuhat sa iyo, siguro mga 5 kilos to 10 kilos. Kapag babae, 5 kilos. Maglalat kay 10 kilos na hindi, mga 5 kilos lang papabuhat sa iyo. Tapos habang kalaunan, habang lumalakas ka, dadagdagan yung bigat, hanggang pabigat na pabigat, mamamalayan mo, lumalakas yung muscle mo. Yung kaya niya dati, hindi ka na yung bigat na binubuhat mo dati parang magaang na, parang wala nang kabuluhan sa iyo. Kasi na-train siya, napalakas siya, napalago siya. Ganon din ang pananampalataya. May mga problema na dumarating sa buhay natin na mabigat. Pero kalaunan makita mo, pangkaraniwan na lang pala yun. Hindi na yun ganon kabigat. Ang Israel, kung tutusin, dapat malaki na yung pananampalataya nila. Sa dami nung nakita nilang ginawa ng Diyos sa kanila bago sila dumating doon sa Kadesh Barnea. Pag nakita nila lahat ng yun, naintindihan nila, kung tutusin yung pananampalataya nila, kumbaga sa muscle, hindi na sila matitinag sa mga pangkaraniwang bagay. Kagaya ni Joshua at si Caleb. Pero baliktad, hindi lumago, hindi tumatag. Ibig sabihin, nakikisakay lang sila, bumabagay lang sila, humahanga lang sila sa Diyos, pero hindi sila nagkaroon ng buong pagtitiwala sa Diyos. At maraming Kristiyano na ganyan na pinapanalangin natin, kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para maintindihan natin. Tandaan natin, yung araw-araw na ginagawa ng Diyos para maintindihan natin yung plano niya sa iyo, yung plano niya sa akin, yung plano niya sa atin. Pinipilit niyang ilatag yan. Gagamit siya ng iba't ibang tao para maintindihan natin yung mga gusto ng Diyos. Gagamit siya ng maraming pagkakataon para malaman natin yung plano ng Diyos. Pero ang malaking problema dito, pagkatapos niyang turuan tayo, pagkatapos niyang ilatag maraming bagay, magkakaroon ng spiritual examination. Titiyakin niya na ito bang tinuro ko, nag-intindihan mo? Ito bang naturo ko, nalaman mo? Kagaya dun sa nagturo siya sa mga alagad, pinakita niya yung pagpapagaling niya sa mga may sakit, pinakain niya yung 5,000 mga kalalakihan na bilang ay kalalakihan lamang ng mga tinapay na galing sa 2 isda at 5 tinapay. Pagkatapos, tumawid sila ng dagat. Makita natin, pagdating sa pagtawid ng dagat, takot na takot sila na pagkamalan nilang multo si Jesus. Pero nung una,
kasama nila si Jesus dun sa paglalakbay, sabi nila, Panginoon, wala ka bang malasakit sa amin? Kami mamamatay. Makita natin, parehas yun, bagsak sila. Sabi ni Jesus, kailan ako magtitiis sa inyo, mga maliliit na pananampalataya. Sinitsitan lang ni Jesus yung unos at ito'y tumigil. Kaya makita natin, merong examination. Merong after nung pagtuturo ng Panginoon, may examination. Titingnan niya kung tumatag ba ang pananampalataya mo sa linggong ito? Tumatag ba ang pananampalataya mo pagkatapos mong marinig yung mensahe ko? Naintindihan mo ba yung proseso na ginagawa ko sa buhay mo? Yun yung plano ng Diyos. Si Caleb at Joshua, makita natin, inilalaban nila. Kaya natin. Para lang silang tinapay na ating kakanin. Yan sabi ni Caleb at ni Joshua. Kahit nakita nila yung malalaki, hindi nila nakita yung bagay na yung dahil doon sa pananampalataya nila. Yung sinabi ko sa inyo kanina, illogical. Bakit? No match. Kaya, pero dahil sa pananampalataya, nakita nila, kayang-kaya. Yung nakita nila, yung 10, hindi nakita. Ito yung sinasabi ko ng pananampalataya, ikaw lang nakakakita. Tapos yung pangatlo, nakikita nila yung kapangyarihan ng Diyos at hindi yung kakayahan nila. Yung 10 spies, ang nakita nila yung kakayahan nila. No match tayo, malalaki sila, matatangkad sila, tayo maliliit. Samantalang yung dalawa, nakikita niya yung kapangyarihan ng Diyos. Ibinigay na sila sa atin ng Diyos. Ito na yung panahon na gagalaw na ang Diyos. Yun ang nakikita nila at yun yung pananampalataya. Kaya lalong lumalakas yung kanilang pagtitiwala sa Diyos habang tumatagal dahil doon. Kasi ginagamit nila yung kanilang pananampalataya. Mga kapatid, ang buhay natin dapat maging kakaiba sa mga taong nakapaligid sa atin. Yung buhay natin dapat makita kung paano tayong gumalaw, kung paano tayong mag-isip, kung paano tayong magsalita. Dapat kitang-kita ng Diyos yung ating pananampalataya. At yun yung pangalawang bagay. Una, dapat yung gamit natin ay yung pananampalataya. Pangalawa, yung pananampalatayang ginagamit natin dapat lumalakas araw-araw. Tumatatag kasi ginagamit. At yung pangatlo, dito tayo magtatapos, ito rin yung nagdadala sa mataas na kalagayan ng buhay. Pagkatapos natin gamitin, pagkatapos natin gawin, pagkatapos natin isabuhay, makita natin magbabago yung perspective ng ating buhay, magbabago yung ating nakikita, magbabago yung ating sitwasyon, magbabago yung ating kalagayan. Kasi parang nabuksan mo yung isang pintuan na inilaan ng Panginoon para sa iyo. Kaya nga siya may examination. Pagkatapos niyang ituro sa iyo yung dapat mong malaman, tapos dadaan ka sa examination, at kapag napagtagumpayan mo yung examination na yun, makakakita na ka ng panibagong perspective na ginagawa ng Diyos para sa iyo. Makikita mo yung panibagong kalagayan. Kaya, ang magandang halimbawa dito si Pablo, yung nakikita niya, hindi nakikita ng church. Kasi binubuksan ng Panginoon yung panibagong pintuan sa buhay niya na nakikita niya na yung hindi nakikita ng iba. Dahil yung pananampalataya niya ay pumasa. Yung kanyang pagtitiwala sa Diyos ay pumasa, lumaki. Habang lumalaki yung ating pananampalataya, lumalaki yung perspective na kaya nating tingnan. Kagaya ng sinabi ko sa inyo tungkol sa muscle, kung yung muscle lumaki, lumakas dahil sa kakagamit natin, tiyak, meron siyang hanapin o meron siyang ibang kalagayan na mararanasan at magagawa. Kaya magkakaroon ng panibagong kalagayan sa buhay na makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung mga miracle ng Diyos, makita natin pataas yan ng pataas. Sa buhay natin, pataas yan. Kung hindi kung ano yung nagawa ng Diyos, stagnant na. Hindi. Kung nagawa niya yung 1, sa susunod gagawin niya yung 2. At kung nagagawa niya yung 2, susunod asahan mo may gagawin siyang 3 sa buhay mo. Hanggang sa pataas ng pataas yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Pero kaya lang yun tumataas kasi nararamdaman ng Panginoon, natututo tayo. Naniniwala tayo. Tinatanggap natin yung challenge. At dahil tinatanggap natin yung challenge, nabubuksan yung panibagong pinto
na nagbibigay ng panibagong level ng ating pananampalataya. Panibagong antas ng ating pananampalataya. Magkakaiba ang tao. Tingnan nyo, yung labindalawang spies, galing sila sa isang lahi. Israelita silang lahat. Galing sila sa Egypt lahat. Naramdaman nila yung pagpapahirap sa kanila, naranasan din nila yung buhay sa Egypt. Sama-sama din silang tumawid sa dagat, sama-sama silang kinausap ng Diyos. Sama-sama silang pinamunuan ni Moses. Pero pagdating dun sa dulo, dahil dun sa pananampalataya ng dalawa, lagi nilang ginagamit, pag tawid nila, nakita nila yung panibagong bubuksan ng Panginoon. Samantalang yung 10, nakita nila ito na yung katapusan natin. Ito na yung hangganan natin. Wala na tayong pag-asa. Sinisid na tuloy nila ng Diyos, bakit pa tayo dinala dito? Dito rin tayo papatayin doon sa kamay ng mga Kananeo. Ito na yung parang biglang nagsara yung panibagong perspektibo na ibinibigay ng Diyos sa Israel dahil doon sa 10. Pero si Joshua at Caleb, available pa rin yung nakalaan. Bakit? Dahil sa kanilang pananampalataya. May binubuksang bagong mataas na kalagayan ng Diyos sa buhay natin. Kaya, yun yung kagandahan. Mula sa burning bush, sa 10 plagues, yung Red Sea, yung anghel, yung ikabod, yung nandun sa ulap, yung fire na tumatabon sa kanila, yung pagkain na dinideliver, yung tubig, lahat ng yan, paraan para lumakas ang ating pananampalataya at tumaas yung ating kalagayan. Ganun din sa buhay natin, mga kapatid. Yung buhay mo noon, ibang-iba na sa buhay mo ngayon. Yung pananampalataya mo noon, ibang-iba na sa pananampalataya mo ngayon. Bakit? Kasi patuloy na gumagawa ng programa ang Diyos para sa buhay natin. Kung gumawa siya sa programa ng Israel, pero bumagsak ang Israel, ngayon, ginagamit ng Diyos yung buhay ng Israel para makita natin yung buhay natin ngayon. Ginamit niya to sa Corinto. Ginamit niya to sa mga Judean church na tingnan nyo yung Israel. Dati naglakad din silang katulad nyo. Naglakbay din silang katulad nyo, pero hindi sila pumasa. Kaya paalala to. Tayo rin mga kapatid, may iba-iba tayong level na paglilingkod sa Diyos. Pinipili tayo ng Diyos. Pero ang tanong, ito, meron ba tayong panibagong antas na nakikita na ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Nakikita ba natin yung kahanga-hanga na bagong karanasan na ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Marami pa siyang gagawin. Marami pa siyang kahanga-hangang gagawin. Pero hindi mangyayari yun kung hindi sasabay. Yung nais niya na tumaas yung ating pananampalataya, tumaas yung ating pagtitiwala, tumaas yung ating pagsunod. Dapat sumabay yun. Dapat mangyari yun. Ang Diyos natin ay God of impossible. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Maging mga bagay na parang imposible, illogical, yun yung lumalabas lalo yung kakayahan ng Diyos. Kasi yung mga bagay na imposible, mga illogical, yun ang nagpapabagsak sa ating kakayanan. Kaya, nung time na yun, mas magagawa natin magtiwala sa Diyos kaysa sa ating sarili. At pag nangyari yun, nakita natin, makakakbang tayo ng panibagong hakbang na plano ng Diyos para sa atin. Kaya, pag maintindihan natin na malaking ginagampanan ng ating pananampalataya, lagi natin pinipili ang magtiwala sa Diyos kaysa mag-alala. Kasi yung pagtitiwala sa Diyos, nakikita natin yung nung eye of faith natin, yung kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. At yun yung pagtitiwala. Hindi yan pagtitiwala pag ang nakikita mo yung kakayahan mo. Pero dahil nakikita mo yung gagawin ng Diyos, yung kakayahan ng Diyos, yun yung tinatawag na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Pero pag hindi nangyari yun, ang mangyayari worry, ang mangyayari depression, ang discouragement. Bakit? Kasi yun ang nakikita mo, yung kakayahan mo na hindi aabot para magawa mo yung bagay na yun. Kagaya nung nangyari sa 10 spies. Nakatingin sila sa kakayahan nila, sa sitwasyon nila, kaya nung makita nila yung ganung kakapangyarihan, mga tao doon, ang nangyari, pag-alala, kabagabagan, pagkatakot. Yun yung naipalit. Kung ikaw ang papipili ng Diyos araw-araw,
Namimili tayo lagi dun sa dalawa. Pag-alala o pananampalataya. Hindi pwedeng sabay yun eh. Laging isa lang doon yung nangyayari. Ano mang nangyayari sa atin araw-araw, sa trabaho natin, sa bahay natin, sa pamilya natin, sa environment natin, lahat yan, programa ng Diyos para patatagin tayo at palakasin upang tayo'y magtiwala sa Kanya. Hanggang sa panahon ngayon, merong mga Joshua and Caleb na siyang nagpapatunay na ang Diyos ay mabuti at makapangyarihan. Na siyang naghahayag ng kadakilaan ng Diyos at kakayahan ng Diyos. Sila'y nagdadala sa tao ng kapurihan ng Diyos dahil sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Pero hanggang sa panahon ngayon, meron pa rin 10 spies. May mga Kristiyano na katulad ng 10 spies na kagaya nung nakita na nila kung gaano kakapangyarihan ng Diyos, nakita na nila kung gaano yung mga naranasan nila kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay nila. Pero darating ang panahon na bigla pa rin silang magre-reklamo, bigla pa rin matatakot, bigla pa rin magtitiwala sa sarili. Kaya ang dulo, nakikita nila depression, nakikita nila kawalan ng kakayanan. Mga kapatid, nawa, araw-araw pinipili natin maging Joshua and Caleb kaysa maging 10 spies. Tandaan natin, nilatag yan ng Diyos para i-challenge tayo. At yung challenge na yun, hindi dapat yun katakutan. Bagos dapat takbangan kasi dahil sa pananampalataya ang nilagay ng Diyos sa puso mo. Dahil sa pananampalataya na yun, hindi na yan kasing lakas nung unang tinanggap mo. Kasi nung nagtiwala ka, araw-araw pinapataas ng Panginoon yung pananampalatayang yun. Yung nabubuhat mo dati, tiyak, mas mabigat pa dun ang kaya mong buhatin ngayon. No? At yun yung sitwasyon. At yung panguli, mas lalong pinapasaya ng Panginoon yung mundo mo kasi nakakakita ka ng panibagong kalagayan na ginagawa ng Diyos para sa iyo. Nakakakita ka ng bagong sitwasyon na tinataas ng Diyos para makita mo dahil nakita niya, good steward tayo ng ating pananampalataya. Tandaan natin, maging ang pananampalataya natin, ipinagkatiwala yan ng Diyos. Kapag nakita niya hindi tayo karapat-dapat, ito'y nawawala. Kaya sa ating pagtatapos, yung Israel, makita natin yung first generation, hindi sila nakapasa. After 2 years, bumagsak sila at gusto silang gunawin ng Diyos, pero dahil kay Moses, hindi sila pinarusahan. Kaya lang ang parusang hindi sila pinarusahan na patayin. Pero ang ginawa ng Diyos, dahil lagi niyong sinasabi na kayo'y mamamatay dito sa disyerto, yun ang gagawin ko sa inyo. Lahat ng ito mamamatay at walang makakapasok sa inyo doon sa lupang pangako. Pero madalas sinasabi kasi natin, ang nakapasok lang ay si Joshua at si Caleb. Pero may pangako ang Diyos, maging yung family nila nakapasok. Pero hindi na lang yun nabanggit, no? Hindi na lang yun nasabi. Pero makita natin, pag nanampalataya ka sa Panginoon, pag nagtiwala ka sa Panginoon, mangyayari yung pangako niya sa iyo. Mangyayari yung gusto niya sa iyo. Kaya makita natin yung numbers. Inulit yung pagse-census. Yung pangalawang census, yun lang yung nakapasok sa lupang pangako. Kaya ang Diyos, ipipilit niya yung plano niya sa iyo. Pero dapat maging steward tayo ng pangako ng Diyos. I-claim natin. Panindigan natin. Gamitin natin yung kakayahan ng Diyos at hindi yung kakayahan natin. Gamitin natin yung pagtitiwala natin sa Diyos kaysa pagtitiwala natin sa ating sarili. Habang dinadagdagan ng Diyos yung blessing natin, dinadagdagan din ng Diyos yung pananampalataya natin. Kaya dahil doon, mas tataas yung ating pangunawa kung sino yung Diyos, mas matataas yung ating pagtitiwala kung sino ang Diyos. Magkasabay yun. Lumalaki yung ating kaalaman tungkol sa Kanya at lumalaki rin yung ating pagtitiwala tungkol sa Kanya. Sa buhay natin to walang katapusan ng problema. Sa buhay natin to walang katapusan yung conflicts. Walang katapusan yung mga pangyayaring pabago-bago. Pero isang tiyak, yung pananampalataya natin tumataas araw-araw. Yung Diyos natin nagbubukas ng pintuan para lalo mo siyang makilala na makapangyarihan, ang kakayahan natin para kahit pabago-bago ang ating panahon, hindi tayo mapapahamak. Hindi tayo matatakot
Kasi merong Diyos na mas makapangyarihan kaysa sa panahon na ating nararanasan. Mga kapatid, kailangan natin magtiwala sa Diyos. Kailangan natin umasa sa Kanya. Kailangan natin sabihin sa ating sarili, mas malaki ang magagawa ng Diyos sa buhay ko kaysa yung pagtiwalaan ko yung sarili ko. Tayo manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa iyo sapagkat ikaw pa rin ang aming makapangyarihang Diyos na patuloy na nagpapakilala sa amin araw-araw. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na ginagamit mo lahat ng ito para paalalanan kami, Panginoon, na kailanman hindi ka nagkamali sa programang ginagawa mo sa amin. Na kailanman, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniiwan, kundi patuloy mo kaming inaalalayan upang ang pananampalataya na siyang ugnayan namin sa iyo ay patuloy na lumakas, patuloy na lumaki, nang sa ganun mas makita namin ang panibago at kahanga-hanga mong gagawin at kalagayan na iyong pinagdadalan sa amin. Salamat, Panginoon. Basbasan mo ang iyong kawan, basbasan mo ang iyong tipanan sa amin. Tulungan niyo ng iyong mga anak na may kahinaan ay punuan mo ng iyong kalakasan. Itulad mo kami sa iyo, Panginoon, na sa kabila ng aming kakulangan, patuloy mong kaming dinadagdagan. Kaya yun pong panalangin namin bilang kawan na maranasan namin mabuhay ayon sa pagtitiwala sa iyo. Makita namin, Panginoon, sa lahat ng oras ng aming buhay, yung gagawin mo at hindi yung gagawin namin. Makita namin, Panginoon, na ang bawat pagkakataon na siyang parang mahirap ay isa lamang palang hagdanan para makita namin na mas mga kahangahangang bagay na gagawin mo. Huwag niyong hayaan na matakot kami sa mga challenges, Panginoon, ng buhay. Sa mga pagbabago at sa mga kahirapan na dumarating. Bagkus ito'y hamon lang para lalo kaming tumatag. Para lalo kaming magtiwala sa iyo. Basbasan mo ang kawan ng Panginoon, ang aming mga pamilya, ang iyong iglesia. Basbasan mo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na malayo sa amin. Anumang karamdaman na aming nararanasan, patuloy mo kaming pagalingin, ingatan. Salamat po, ito ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon.